Hello, good morning everyone. Magandang umaga po mga kapatid at ako po nagpapasalamat sapagkat mayroon akong pagkakataon para makapagministeryo sa inyo. Well, alam niyo po ang reason sapagkat kung tutuusin, one Sunday lang po tayo magkakasama pagdating ko po dyan. Kaya welcome po ang bawat isa sa Living Water Baptist Mission Milan. Of course, sa panguna ng ating buting pastor, Pastor Andy Mananon. And this afternoon, ang pinakamahalaga po sa service natin ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya I hope and I pray na kasado po tayo at handang-handa na po tayo para makinig po ng salita ng Panginoon. Kung ready na po kayo, I would like to invite everyone to please open your Bible in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3 po. Ito ang magiging teksto natin mga kapatid. Actually, excited na po ako sa pagkikita natin. Bagamat napakaiksing panahon lang po na magkakasama tayo. Katulad ng binanggit ko, just one Sunday service ang nakaalat po sa atin because originally, alam po natin na ang schedule talaga yung conference natin sa Paris. And ang magandang balita po, at least magkakasama-sama po tayo sa Paris. Alright? So, atin pong ihanda ang ating mga sarili. 1 Corinthians chapter 3, please. 1 Corinthians chapter 3. Bibigyan pansin po natin ang ilang mga talata. Pero sa sentro po tayo para sa pinaka-teksto natin sa verse number 9. Okay, 1 Corinthians chapter 3, verse number 9. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Again, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Ang message po natin ngayong umagang ito, mga kapatid, ay pinamagatan ko pong, we are God's co-laborer. We are co-laborers with God. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay makapag-aaral ng iyong salita. Thank you so much, Heavenly Father, sa blessing po ng technology. Pagpalain mo po ang service ng Living Water Baptist Mission Milan. Umaasa po kami na sa pakikinig namin ng mensahe, kakausapin mo po kami at liliwanagan mo po ang aming mga puso. Muli po, dakilang Diyos, nagpapasako po kami sa authority ng iyo pong banal na salita. May you empower me, Heavenly Father, and use me as a channel of your blessing to your beloved people. Salamat din po sa katapatan ng iyong mga anak, sa kanilang pagbibigay panahon at pansin na kami po ay sumamba sa iyo, dakilang Diyos. Umaasa po ako na ikaw po ang may tataas sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang binasa po natin ay bahagi ng kung saan pagtuturo ni Apostol Pablo at paglalahad ni Apostol Pablo ng katotohanan sa kalagayan ng mga tunay na manggagawa ng Panginoon at maging ng mga mananampalataya. So binigyang diin po ni Apostol Pablo na ang katayuan ng bawat mga naglilingkod sa Diyos bilang mga Kristiyano, tayo po ay kamanggagawa ng Panginoon. Kung tutuusin po, may kukonsider po natin na napakalaking pribilehiyo na tayo po ay angkinin o ariin ng Diyos na kanyang kamanggagawa. Siguro po, magandang magkaroon muna po tayo ng idea patungkol po sa background ng ating pong binasang talata. Ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung tutuusin po, ay pagtutuwid ni Apostol Pablo sa mga bagay na mali po sa kanila. Katulad po ng tinatawag nating carnality. Ito po ang isa sa masasabi nating seryosong problema sa usapang iglesia ng ating Panginoon. Kapag medyo nahahayag ang carnality, mga kapatid. Ang idea po ng carnality, ito po ay yung bang Kristiyano pero ang buhay parang hindi mananampalataya. Yun po exactly, mga kapatid, ang konteksto po nito. So the Apostle Paul confronted them because of their carnality. And the manifestation of carnality sa church ito ay yung pong naging division. Yung nagkaroon po sila ng pagkakabahabahagi, pagkakanya-kanya. Alam niyo po yung background dito, di po ba? Na may mga nagsasabi, kay Pablo kami, kay Apollos kami, kay Cephas kami. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon ba nahahati? Di ba? Is Christ divided? So,
Sino ba si Pablo? Sino si Apollos? Mga ministro ng Panginoon. And then, he emphasized to them that in reality, being believer and being God's workers, we are laborers together with God. Tayo raw po ay kamanggagawa ng ating Panginoon. Kaya po, ngayong hapong ito, nais ko po, mga kapatid, na tayo po sa magiging pagkilos ng Banal na Espiritu. Ano po? Yun po kasi ang aking pinagtitiwalaan. Every time that I am preaching, ang pinangahawakan ko po ay ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Alam po ninyo, mga Kristiyano, ang kadalasang problema sa maraming churches ngayon ay ang hindi po pagkakaroon ng kaisahan ng puso sa usapang paglilingkod sa Panginoon. So, katulad po ng binanggit ko, sa paanong paraan po nahayag yung kanilang carnality, yung pong pagkakanya-kanya, yung pong pagkakampi-kampi, yung pong kawalan ng kaayusan. Ito po ang mga naging kapahayagan po ng karnalidad. Ngayon, dito po sa chapter 3, kung tutuusin, yun po yung opening niya sa chapter 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babe in Christ. Sa church po kasi, sa local church, if we will just understand the scripture, ang turo po ng salita ng Diyos, ang composition po ng local church, natural man, carnal Christian, at spiritual Christian. Yung natural man, ang nire-represent po nito, unbeliever. Yun po yung sinabi sa chapter 2, verse number 14, but the natural man receiveth not the things of God. Pagka ang isang tao po ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Panginoon, yun po ay nagpapakita ng kanyang spiritual na kalagayan na siya po ay unsaved. Kasi kapag ka sa Panginoon, John 8:47 po he that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not because ye are not of God. Yun po ang malinaw. Ang panukatan po na ikaw ay sa Diyos at ikaw ay hindi sa Diyos, yung sa Diyos daw po nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, importante po na mapaalalahanan po tayo kasi kadalasan po pwedeng alam mo yung talata, minsan nga kabisado mo pa yung talata, katulad halimbawa, tayo po sa mga services natin, di po ba? May mga panawagan pa po tayo sa pagsamba. Meron po tayong talatang ipinapaalala po sa mga Kristiyano. Hindi po sapat na ito'y ma-memorize natin. Kailangan po ito ay maging paalala sa atin na sa usapan ng worship, make sure na tayo po ay lalagay doon sa katanggap-tanggap na kalagayan. Ibig sabihin, isa sa ating pong dapat striving, yung ating pong worship, yung ating service, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kahit kabisado nyo po, yung Romans chapter 12 and verse number 1, kung hindi naman po natin pagsisikapan na ito ay talagang isabuhay o i-apply, wala rin po mga kapatid. So kaya ang mga hindi mananampalataya, malinaw po mga kapatid, hindi po nila tinatanggap ang mga bagay ng Diyos. Yung carnal Christian, pag kinapit po natin yung salitang Christian, meaning saved. Pero dahil carnal Christian, but live like an unsaved. Kung tutusin ang spiritual standing, Kristiyano siya, pero nagiging confusing ang kanyang buhay kasi po, yung pamumuhay parang hindi Kristiyano. Hindi tayo para magturo ng ating mga kasamahan, hindi tayo magtuturo ng iba, kundi magsusuri tayo ng ating sarili. Because if we are claiming that we are believer, mga kapatid, dapat po ito'y mapagtitibay ng manifestation, nung kapahayagan po nito. Kaya nga, mga kapatid, it is always good that every time na nakikinig po tayo ng preaching, meron tayong tinatawag na self-searching. Ano po? Ibig sabihin, ini-evaluate natin ang sarili natin. Nagpapakahayag tayo sa Panginoon upang kung anuman ang dapat natin pong maunawaan, maintindihan, at kung anuman ang pagkilos niya sa atin, matuto po tayo magpasakop. Ang spiritual Christian, ito po yung hindi lamang nagsasabing siya'y Kristiyano, kundi makikita natin sa kanyang buhay yung aplikasyon. At pagka po sinabi nating spiritual, ito po yung level ng kanyang spiritual life na yung spirit niya is stronger than his flesh. Diba? Ang ibig sabihin, mas malakas ang kanyang spirito kaysa sa kanyang laman. So, pinupunto ko lang po na yun ang sinasabi ni Apostol Pablo ang problema nila. Again, in verse number 1, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babe in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it,
Okay? Neither yet now are ye able, for ye are yet carnal, and whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So yun po ang konteksto nito. Ngayon, nung niliwanag ni Apostol Pablo, sino ba si Pablo, sino ba si Apollo, sino ba si Cephas? Mga kapatid, sinasabi niya, lahat ng yan puro sa Panginoon. Okay? Kaya nga, ang sabi po niya sa verse number 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. And in verse number 9, ito yung pinaka-teksto po natin, niliwanag ni Pablo, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. So, ilang bagay po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Una po, kinakailangan po sa understanding natin na tayo po ay mga laborers together with God. Unang magandang bagay po, let us clarify our task. We need to clarify our task. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin? You know, ang isang nakita ko po sa kalagayan, napaka-potential po sana ng Corinthian believers. Because they are spiritually gifted, they are wealthy, mga kapatid, very potential sila. At ang reason kung bakit naging problem church sila, imbis na liwanagin po nila yung kanilang task, imbis na kanilang maintindihan kung ano ang kanilang dapat gawin, ang nangyari po, nagpagalingan, nagpaligsahan. Mga Kristiyano, tatandaan nyo po na sa paglalarawan, ang church ay katawan ng Panginoon. At pag sinabi pong katawan, may iba't ibang bahagi yan. At ang bawat bahagi ay mayroong tamang function. Merong kanyang dapat maging function. The same thing is true sa ministeryo. Yan po, mga kapatid. Hindi natin kailangan magpagalingan. Hindi po natin kailangan magpaligsahan. Ang dapat alamin at tuklasin lang natin, ano dapat ang function po natin. Ano po ang bahagi natin sa katawan ng ating Panginoon. Kung ikaw ay kamay, alam mo dapat ang task ng isang kamay. Kung ikaw ay paa, alam mo dapat ang task ng isang paa. Dalawa pala ang paa. Ano po? So, kung ikaw ay bahagi na kung saan ilong ka, mata ka, tenga ka, lahat ng yan, dapat sa healthy body, nagpa-function po yan. Kaya sa church, it is good to somehow understand and discover. We need to find out and discover kung ano ba tayo sa bahagi ng katawan. And then, let us clarify our task. Meron pong pastor sa church, so yun po ang task ng Panginoon sa kanya. Meron tayong preacher, yun po ang task ng Panginoon para sa kanya. May Sunday school teacher, o yun po ang task ng Panginoon para sa kanya. Meron pong children's ministry teachers, okay? Yun po ang task ng Panginoon. Kung ano po ang ministeryo na atin pong gagampanan, yun po ang task natin. And the will of God para sa bawat isa ay ang maging matapat po tayo sa God-given task. Diba? Yun po ang nakita kong pinakamagandang magagawa. Na ako, maintindihan ko yung calling ko. Maintindihan ko yung giftings ng Panginoon sa akin. Maintindihan ko po ang leading ng Panginoon sa akin bilang mananampalataya. So, the same thing na dapat sa bawat kabilang sa gawain ng Panginoon, particular sa iglesia ng Panginoon, dapat ang bawat members na iintindihan kung ano po ang ating pong dapat gampanan sa gawain ng Panginoon. Amen? Tulungan po ang gawain ng Panginoon. Kaya dito po, magandang mabigyan pansin natin yung second point natin. What is number 1? Let us clarify our task. Ang isang magandang pagsikapan po natin, alamin po natin ano ang kalooban ng Diyos, ano ang tawag ng Panginoon. And you know what? Sabi ko sa mga ilan na kinakaunselan ko po, if you really want to know and to find out, ano po? The will of God in your life. Alam nyo, ang leading ng Panginoon ayon sa gift na ibinigay sa atin. Kung ano po yung kaloob ng Panginoon sa atin, doon niya tayo gagamitin. Kaya doon tayo mag-focus, doon po tayo mag-concentrate. Kung ano po ang gawaing ipinagkatiwala sa atin. Huwag nating sakupin ang lahat ng gawain, mga kapatid.
Huwag natin pong ilagay ang sarili natin na parang tayo ang nakakaalam ng lahat ng bagay. No. Bawat isa po sa atin ay may kabuluhan. Bawat miyembro ng church ay bahagi na kung saan may task na dapat maintindihan, may kalooban ng Diyos na dapat niyang tuklasin, at meron pong ministeryo na dapat nating gampanan. Let us clarify our tasks. Point number 2, let us cooperate with our team. Isang maganda rin pong ma-develop sa gawain ng Panginoon ay yung tinatawag nating cooperation. Yung pagkakaisa, mga kapatid. Kung ang ministeryo po ay magtutulungan, ito po ay hindi maikakaila na magiging susi para sa tagumpay. And alam nyo, sa buhay po ng Living Water Baptist Church. Kasi ang po pwede ko pong gamiting example, itong church natin mismo sa Living Water, Santa Mesa. Ano po? So, ang isang bagay na nakita ko na nagpapagaang sa ministeryo, yung bang pagganap ng bawat isa doon po sa God-given task at yung pong espiritu ng pakikipagkaisa. Yung pagiging cooperative, mga kapatid. Hindi po maganda na magkakapatid tayo sa Panginoon, meron tayong mga paligsahan, pagalingan, siraan. Minsan, yun po ang nagpapabigat sa usapan po ng ministeryo. Mga kapatid, hindi po kailangan na magpaligsahan si Pablo, si Apollo, si Cephas, kasi puro sila ministro ng Panginoon. In the same way na dapat ang mga Kristiyano sa anumang kaloob na ipinigay ng Panginoon sa atin, dapat mag-function po tayo ng kung saan ang espiritu po natin ay mayroong pakikipagkaisa at hindi po tayo dapat mayroong kritikal na espiritu sa bawat isa. Mga kapatid, ang unity po ang isang napakalaking tulong sa magiging magandang takbo ng ministeryo. Kung magiging particular po tayo, kasi sa Biblia po, particularly in the New Testament, hindi po iilan ang mga aklat na isinulat ni Apostol Pablo, particular sa mga local churches. And if you can notice, sa lahat ng mga churches na sinulatan ni Apostol Pablo, alam niyo po mga kapatid, ang obvious, lagi siyang may paalala sa usapin ng pagkakaisa. Ito nga po, 1 Corinthians, in fact hanggang 2 Corinthians po yan. Mapapansin din po natin na nung sumulat siya sa mga taga Galatia, ganun din po sa Efeso, sa Pilipos, mga kapatid, sa mga church epistles niya, because undeniably, ang talagang magandang tanawin sa usapang ministeryo ay yung pong nagkakaisa. Amen? Yung nagtutulungan. Sabi nga po ng Bible, di ba? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Mga kapatid, sinasabi rin ni Apostol Pablo yan sa mga mananampalataya na hindi po pwedeng kayo-kayo ay nagsisiraan. Hindi po pwedeng kayo-kayo ay masasabi natin na nagkakaroon ng kapaitan sa isa't isa. Ang kalooban ng Panginoon para po maidambanan natin ang kanyang patotoo, it is good to somehow mahalin natin ang bawat isa. Dahil sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, kung mamahalin nyo ang isa't isa, sasabihin nila that you are indeed my disciples. So marka ng pagkaalagad ng Panginoon, marka ng pagkamananampalataya, marka ng pagkadisipulo ng Panginoon, ang magandang tratuhan sa isa't isa. Kaya sa Bible po, obserbahan nyo po, ang dami pong mga tala tungkol sa one another. Love one another, pray for one another, exhorting one another, bearing one another's burden, forbearing one another, forgiving one another. Mga kapatid, kasi nga po importante na sa usapang relasyon natin sa Panginoon at usapang relasyon natin sa gawain, ang kalooban ng Diyos, gumanap tayo bawat isa ayon sa ibinigay na kaloob ng Panginoon sa atin at dapat makipagkaisa po tayo. Kahit sa ang larangan po, importante yan. Ang basketball, 5 players ang kinakailangan sa loob. Okay? Hindi po lahat kailangan taga-rebound. Meron pong taga-talon, mga kapatid. Sentro ang tawag po dyan. Diba? Hindi po lahat mag-aagawan sa bola. Meron pong point guard na siya po ang nagdadala ng bola.
Hindi po lahat magpapaligsahan sila sa pagsushoot ng bola. Meron po talagang masasabi nating nakadisenyo na siya po ang first option. So ang gusto ko pong ipunto, sa paglalaro lang po, mahalaga ang cooperation, lalo na po sa gawain ng Panginoon. Kung sa paglalaro, importante ang cooperation. Kung sa mga paligsahan, dito po sa mundong ito, mahalaga ang pagkakaisa. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na sa gawain ng Diyos, napakahalaga rin po ng pagkakaisa. Mga kapatid, atin pong i-develop sa gawain ng Panginoon yung cooperative spirit. Magiging magaan po ang gawain kapag ka nagtutulungan. Magiging maganda po ang takbo ng gawain kapag ka nagkakaisa at nagtutulungan. Yan po ang malinaw na kalooban ng Panginoon. For all of us believer to somehow understand na importante na tayo po ay magyakapan sa gawain ng Diyos. Alam nyo, tumitibay ang church kapag ka nagkakaisa. Pero kahit gaano po karami, kapag ka po nagkakagulo, mga kapatid, yun din po ang reason kung bakit sa Biblia, binibigyan tayo ng babala na meron po tayong respecter of person. Di ba? Hindi po pwede. Dapat kapag ka-Kristiyano tayo, yung espiritu ng pakikipagtulungan at ng pakikipagkaisa, hindi po kaya ni pastor ang ministeryo na mag-isa. Kaya po ang Diyos nagdaragdag sa church, and the Lord added to the church daily such as should be saved. At kung manonotice nyo po sa operation ng Panginoon, yung bawat naliligtas, meron po iyang taglay na kakayahan. Pagka-unbeliever po, merong talents, merong skills, merong abilities. Pero pagdating sa spiritual life, sa Kristiyanong konteksto, hindi lang po talents, hindi lang po skills, hindi lang po ability. Mga kapatid, meron pong tinatawag na spiritual gift. At yung po ibinibigay ng Panginoon sa purpose na makakatulong sa gawain, mga kapatid. Hindi po para makuha ng sino man ang glory, sapagkat ang glory para sa Panginoon lamang. Amen? So kaya pag-aralan po natin, magandang maintindihan po natin na sa Biblia, hindi po pwede talaga. Si Apostol Pablo, very thankful siya. In fact, meron pong pagkakataon na siya sumulat na nag-devote siya ng time mentioning names na hindi niya maitatanggi na malaki ang naitulong sa kanya sa usapang ministeryo. Sa akin po, masasabi ko na kaya ko rin pong magbigay ng mga pangalan ng mga mananampalataya na napakalaking tulong sa ministeryo. But listen, pag totoong save, lahat ng totoong save, binigyan ng Panginoon ng spiritual gift na itutulong po niya sa ikagaganda po ng ministeryo. Kaya wala pong dapat na echapuera sa church. Wala po dapat, mga kapatid, espiritu ng pagkakanya-kanya. Ang magandang espiritu po ay yung pong spirit of unity, mga kapatid. Yung harmonious relationship sa usapan po ng gawain ng Panginoon. Yung idea po ba na complementing, di ba? Kasi ang hindi magandang attitude, yung wala ka nang nakita, kundi yung kapintasan lagi. Hindi ba magandang medyo magsentro naman po tayo doon sa mga po pwede na pasalamatan natin sa Panginoon. Hindi po perpekto ang kahit sino po sa atin. Kung ang hahanapin po natin, pintas, wag na po sa iba. Kahit sa akin bilang pastor. Kung hahanapan niyo ako ng pintas, marami po kayong maipipintas sa akin. Pero hindi tayo nasa church para maghanap ng kapintasan. Nasa church tayo para maghanap ng ating magiging bahagi, magiging lugar upang makatulong sa pagpapatibay ng gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, sa mga Ilocano lang po maganda ang ibig sabihin ng pintas. Yun lang po. Sa mga Ilocano lang po maganda ang meaning ng salitang pintas, mga kapatid. Kaya yan po, ang asawa ko, kung pag-uusapan po, yung kanyang, Ilocana rin po yan eh. Ilocana po yung wife ko eh. Kaya pintas ang asawa ko, na pintas na balasang. Yung po ba ang ibig sabihin? No? Yung po ba ang gamit nun sa... Okay? So, kidding aside, seriously speaking, the reason why gave us spiritual gifts, hindi po para magpaligsahan, kundi para magtulungan po tayo, mga kapatid. Kaya sana po, yun ang maging heart natin. Ang laki-laking tulong sa akin bilang pastor.
kapag ka ang mga miyembro po ay naka-back up sa gawain ng Panginoon. Yung bang ginagampanan nila, ang laki-laking bagay na may nagtuturo sa mga bata, may nangangasiwa sa youth, may nangangasiwa sa mga, limbawa, mission ministries natin, yung mga outreaches, yung pong mga ilang trabaho po sa church, kasi hindi po pwedeng brasuhin ng pastor lahat yan. Di ba? So kaya nga importante po na ang ating pong i-develop ay ang cooperative spirit. Yung pakikipagkaisa. So number 1, clarify our task. Number 2, cooperate with our team. Huwag natin pabigatin ang takbo ng ministry dahil di tayo nakikipagkaisa. Maganda po, kaya gumaganda ang takbo sa usapan ng ministeryo kasi nanduroon po, para bang noong time po ni Nehemiah, di ba? Nung na-burden si Nehemiah because of the sad and bad condition of the people of God, particularly yung nangyari po sa kanila. So what Nehemiah did, he challenged and encouraged the people, and then nagpatotoo siya about the good hands of God and the good thing about the people. Sila po'y nagkaroon ng kapasyahan na makikiisa at sasama. Yun po yung lagi ko pong binibigyang pansin sa Nehemiah chapter 2. Di ba? Ang sabi po ng verse number 17, Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Sa verse number 18, Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. At ito yung magandang part doon, na matapos pong encourage at i-challenge po ni Nehemiah ang mga tao, and they said, let us rise up and build. I am telling you, mga kapatid, pagka nagkaisa po ang gawain, mag-a-accomplish ang Diyos ng magandang accomplishment sa gawain. So, let us be united. Cooperate with our team. And then, thirdly, consider our testimony. Clarify our task, cooperate with our team, and consider our testimony. Tandaan nyo po na ang bitbit natin, pangalan po ng Panginoon. So, yun po, kung ang pag-uusapan church, kung ang pag-uusapan claim natin bilang ministeryo, ang sabi natin, gawain po ng Panginoon. So kung dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon, ang isang dapat na mai-consider natin, maingatan natin ang patotoo ng pangalan ng Panginoon. Ang sabi po ng sulat ni Paul kay Timothy, Let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called. Ang kalooban ng Panginoon, mga Kristiyano, na tayo po ay maging maingat sa dala-dala nating pangalan. Kung sinasabi natin na ang gawain natin ay gawain ng Diyos, ingatan natin ang ating patotoo. Hindi po pwede na tayo po ay kakitaan ng mga magiging dahilan para mapulaan at mapintasan ang pangalan ng ating Panginoon. Diba? Consider our testimony. Sabi nga po ng Biblia, a good name is rather to be chosen than fine gold, than fine riches. So yung pangalan, mas mahalaga po yan. Kaya pakaingatan po natin. Ang lagi nyo pong iisipin, hindi yung kapakanan mo. Ang isipin natin yung kapakanan ng gawain ng Panginoon. Matutunan nating patayin ang ating sarili. Ating pong bigyang pansin at bigyang lingap ang mga bagay na makakabuti, makatutulong at makapag-aayos sa usapang gawain ng Panginoon. You know, ang nakalulungkot sa church ng Corinth, sila po'y potential, sila po'y wealthy and spiritually gifted, but the problem is, sira ang kanila pong patotoo. Kaya nga po, maganda sigurong maging paalala po sa ating lahat ito, na bilang mga mananampalataya, mga kamanggagawa tayo ng Panginoon, so let us clarify our task. Siyempre, bilang kamanggagawa ng Panginoon, dapat alam ko anong gawain para sa akin, anong kalooban ng Diyos para sa akin, ano yung gift na ibinigay ng Panginoon sa akin, ano yung ministry ng disenyo ng Panginoon para sa akin. And then cooperate with our team. Hindi po pwedeng pabayaan ko na si pastor lang ang gagawa. Hindi po pwedeng pabayaan ko na si brother or sister lang ang gagawa. Kailangan lahat tayo bilang mga Kristiyano, sama-sama tayong gagawa at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kailangan ako at ikaw ay may puso na maglilingkod tayo sa Panginoon ng sama-sama. Okay? And then, yung patotoo natin.
Ano po kaya ang reputasyon ng ministry na ating kinabibilangan? Halimbawa po tayo, Living Water Baptist Mission, Milan. Pagka pinag-usapan ang Living Water Baptist Mission, Milan, ano kaya? Okay? Ang reputasyon, meron po tayo. Meron po kasing nagsasabi, hindi importante yung reputasyon. Hindi importante yan. Ano yung sasabihin ng tao sa'yo? Ano yung pag-uusapan ng tao tungkol sa'yo? Hindi importante yan. Mga kapatid, sa Biblia po, pag tiningnan nyo, ang reputasyon po, ito yung patotoo. Ano yung nakikita ng mga tao sa'yo? Diba? Hindi po pwede. Ang sabi nga po ng Panginoon, you are the light of the world. Ang sabi po, and let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya hindi po pwedeng baliwala ang reputasyon. Pareho pong mahalaga yung character, yung pong reputation, yung character kasi kung sino ka. Yung reputation naman kung ano ang sinasabi at nakikita ng mga tao sa iyo. Ano ang impresyon ng tao sa iyo. Kaya kapag sinabi po, Living Water Baptist Mission, Milan, ano po ang reputasyon po natin? Sa mga nakakaalam ng Biblia, ngayon ang text natin nasa Corinthians po mga kapatid. Pag-usapan natin ang patotoo, pag-usapan natin ang reputasyon. Pag naririnig natin ang Corinthian church, ano po ang naiisip nyo sa kanila? Carnal na church yan. Pagka pinag-usapan ng Philippi Church, ang church sa Philippians, mga kapatid, sa Philippi, ano pong, rejoicing Christian yan, joyful Christian yan. Pagka pinag-usapan po ang Thessalonians, di ba? Ang church ng Thessalonica, model church yan, honorable church yan. Yun po ang ibig kong sabihin. So kaya hindi po pwede na Christian church tayo, na gawain tayo ng Panginoon, hindi natin isasaalang-alang ang ating patotoo. Mga kapatid, let us consider our testimony. Amen? Okay, clarify your task. Cooperate with your team. Consider your testimony. And then, sa paggawa natin ng ating task, sa pakikiisa natin sa team, sa pag-iingat natin ng ating pagtotoo, mga kapatid, alam natin na lahat ng ating gagawin ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Amen? We can claim our trophy. Diba? Let us claim our trophy. Ibig sabihin, let us be faithful in serving our God, in doing the God-given task, in considering our testimony, mga kapatid. Sa pakikipagkaisa po natin at pakikipagtulungan natin sa gawain ng Panginoon. Ang ganda po nung sinabi rito, mga kapatid. Tingnan nyo po. Sa verse number 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Ito po ay isang paalaala na dapat medyo i-consider po natin sapagkat kung meron pong hindi magandang bagay, ito po yung masayang ang ating oras, masayang ang ating lakas, masayang ang lahat ng effort po natin, mga kapatid. Kailan yan masasayang? Kapag ito po'y ginawa natin ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung halimbawa, ikaw nagmiministeryo ka nga, pero ang pagmiministeryo mo naman, ang pinakatakbo ng isip mo ay magmagaling, makipagpaligsahan. Wala po yan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi po ng Bible, verse number 11, for other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Verse number 12, okay? This is a good reminder. At tayo po mismo, ngayon pa lang, kasi malungkot po na kapag nasa harapan tayo ng Panginoon, tsaka natin mararanasan ito. So kaya ang advantage natin na pag-aralan natin, napaalala po sa atin, kaya medyo ngayon pa lang magandang kumambyo na tayo kapag kami sablay sa ginagawa po natin. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 12. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, ano po ang sabi ng talata? He shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, for me, it is also good
that being believer, as we serve the Lord, medyo i-check natin ang maraming bagay. Check natin yung motive natin, yung motivation natin. Check natin yung manner natin, di po ba? Mga kapatid, mahalaga po kasi na talagang sa gagawin natin, dapat gawin natin ang buong puso sa Panginoon. Kaya ngayon, nag-uusap po tayo, ang ating pong mensahe, we are laborers together with God. Tayo po'y mga kamanggagawa ng Panginoon. So kailangan po tuklasin natin, liwanagin natin ano po yung ating task. Kailangan po mga kapatid, bilang kamanggagawa ng Panginoon, makiisa tayo sa ating pong team, mga kapatid. Maganda po na i-consider natin yung ating testimony. At ang napakaganda lalo, yung maklaim natin yung ating trophy. I can say that the Apostle Paul is a very good example nang talagang nasa lupa pa lang, alam na niya, natatanggap siya ng gantimpala sa Panginoon. And I believe, alam niya na hindi masusunog lang ang lahat ng kanyang naging pagpapagal. Ako naniniwala na sa nakakaalam ng salita ng Diyos, walang sasalungat sa inyo na kung pag-aaralan natin ng mga Bible characters, particularly in the New Testament, one of the most prolific and productive men of God is the Apostle Paul. Talagang ko ang pag-uusapan, sipag, sigasig sa ministry. Mga kapatid, alam niyo po ba ang napakagandang kaisipan ni Pablo? Tingnan niyo po saglit. 1 Corinthians chapter 9. In 1 Corinthians chapter 9, makakakuha tayo ng idea sa mentalidad ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya sa verse number 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 26. I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. In putting understanding in that statement of the Apostle Paul, ano ang pinalalabas niya mga kapatid? Hindi raw po siya yung parang sumusuntok lang sa hangin. Hindi rin po siya yung mga tumatakbo sa kawalan. I therefore so run not as uncertainly, meaning may direksyon si Pablo sa ginagawa niya. And it is good to be reminded, folks, that in every service, in everything na ginagawa natin, make sure na nasa right direction tayo. Hindi tayo tumatakbo ng walang katutunguhan. Ang Kristiyano po na naglilingkod sa Diyos ay may kasiguruhan na hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon. Kaya kung sakali man po na napapagod tayo, kung sakali man po na medyo napagkakamalian tayo, kung sakali man po na may mga kung ano-anong sinasabi patungkol sa atin, as long na alam mo that your heart is right with God and what you are doing is actually for God, huwag kang magpa-apekto, just do it because ang totoo niyan, hindi naman ang tatayo sa harapan ng Diyos ay kung ano po ang pananaw ng tao sa atin, kundi kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Ang gandang paalala at pattern, di ba? I, therefore, so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. Mga kapatid, isa siguro sa pinakamahirap yon. Yung suntok ka ng suntok, wala ka naman tinatamaan. Suntok sa hangin, parehong may effort, napapagod ka rin. Pero dahil hangin po, mga kapatid, kaya walang nai-accomplish. Diba? At ang pinaka naging hakbang ni Pablo para hindi masayang ang lahat, verse number 27. 1 Corinthians chapter 9, verse number 27. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Mga kapatid, yung striving ni Apostle Paul, meron pong lakip na pagsisiguro. Ibig sabihin, hindi siya gagawa ng walang kasiguruhan. Titiyakin niya. Kaya, tiyakin mo yung motibo mo, tiyakin mo yung ugali mo na maganda. Kasi kapag ka ang ugali po natin masama, kapag ka ang motibo natin hindi tama, magiging parang dayami, kahoy, yung ating pong maihaharap sa Panginoon. Matutupok lang po ng apoy yan. Kaya po pwedeng ang magiging sorpresa sa atin, sa harap natin, sa harapan ng Panginoon natin, sa judgment seat, yung bang mabubulaga tayo.
na talagang pagdating sa mata ng tao, akala mo aregladong-areglado, pero pagharap sa Panginoon, tupok lang panalang apoy lahat, mga kapatid. At ang napakaganda naman dito, kahit na hindi papalakpakan, kahit na hindi papapurihan, basta gawin mo lang ng buong katapatan, yung alam mo, nakalooban ng Panginoon sa iyo, at talagang ikaw ay maninindigan sa kung ano ang ministeryo ng Panginoon sa iyo, kung buong katapatan mong gagawin yan, hindi ka man napalakpakan, hindi ka man pinuri, hindi man i-announce o hindi man pinarangalan ng tao, pero pagharap mo sa Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginawa mo. Amen? Yes. So yun po ang aking pong encouragement sa bawat isa. Napakasarap ng kalagayang inaangkin tayo ng Diyos na kamanggagawa niya. At bilang kamanggagawa niya, clarify our task. Bilang kamanggagawa niya, cooperate with our team. Bilang kamanggagawa niya, consider our testimony. At bilang manggagawa niya, let us claim our trophy. Amen? In the life of the Apostle Paul, particularly sa kanyang second letter kay Timothy, yan po yung clear idea na sinabi niya po kay Timoteo. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse number 7. Sana po tayo, kaya rin nating sabihin ito sa kalunduan ng ating lakbay dito sa lupa. Yung bang ang ibig ko pong sabihin, as we do the work, as we minister to the Lord, sana masasabi natin, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya po ang kumpiyansa ni Apostol Pablo, verse number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Mga kapatid, may judgment seat of Christ. Meron pong bima judgment. At ito po ay designed for all believers. Yes, one day, all of us, bilang kamanggagawa ng Panginoon, we will stand before the judgment seat of Christ. And Him, being the righteous judge, will surely reward all of our deeds. Amen? Lahat ng ginawa po natin, hindi mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. As long na tama po ang motibo, motibasyon, at ang manner po natin. So, importante ngayong sandaling ito, mga kapatid, na ating pong nasentruhan ang paalala. Ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo, for ye are laborers together with God. Kamusta po, mga kapatid, ang ating pong buhay bilang kamanggagawa ng Panginoon? Aware ka ba sa kung ano ang given task para sa iyo? I mean, nagagamit mo ba yung kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Malinaw ba sa iyo yung ministeryo na nais ng Panginoon sa iyo? Pangalawa, cooperate with our team. Ikaw ba'y kaisa? Ikaw ba ay kasama? Ikaw ba'y kabalikat? Ikaw ba'y katulong? Ikaw ba ay talagang solido sa team na kinabibilangan natin bilang team ng Panginoon? Amen? And then, yung ating patotoo. Kamusta po ang ating testimony? Church, baka mamaya kakaunti na tayo, watak-watak pa tayo. Baka mamaya iilan na nga lang tayo, nagkakasiraan pa tayo. Mga kapatid, mag-focus tayo sa tamang focus. Ang ating sentruhan, gawain ng Panginoon. Hindi mga sarili natin. Hindi ang ibang kapatiran. Ang sentruhan natin, gawain ng Panginoon. And let us be united. Let us be together. Sama-sama tayo para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. At ang patotoo ng Panginoon ay maging maliwanag po sa buhay ng gawain natin. So that when we face the righteous judge, when we stand before Him, doon sa judgment seat of Christ, maganda po na tayo po itatanggap ng gantimpala. Yung bang ang sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong ipaalala po sa inyo, hindi lamang ako, hindi lang si Pastor Andy, hindi lang po ang mga preachers and workers, lahat ng mananampalataya ay inaangking kamanggagawa ng Panginoon. Anong klaseng kamanggagawa po tayo? Nawa, naging malinaw po sa atin ang pangungusap ng Panginoon
Nawa kahit sa ganitong setup po tayo, nag-aralan at nagbigay ng hamon, nawa yung linaw at kapangyarihan ng salita ng Diyos ay makagawa sa bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng pagharap mo sa Diyos, magtuturo ka ng kung sino-sino. Ikaw ay mananagot sa Diyos sa iyong sarili, sa Kanya. Kaya kung tayo po ay tunay na mananampalataya at kung inaangkin po natin na tayo po ay gawain ng Diyos, pakaingatan po natin ang ating pong patotoo. I hope and I pray na ang message na ito ay naging pagpapala sa inyo. Excited na po ako na magkita po tayo sa Sunday, bagamat napakaiksing panahon po yan. Pero naniniwala po ako na mayroon pong purpose ang Panginoon kung bakit kinailangan na makakapasyal pa rin po ako dyan para makapangaral po sa bawat isa sa atin. At sabik ako na makapellowship ko po kayong lahat, mga kapatid. I hope na ma-enjoy po natin ang fellowship po natin sa darating na linggo. At umaasa rin po ako, katulad po ng aking pinangahawakan, that the word of God will not return Him void. It will surely accomplish great things sapagkat ito po ang karakteristik ng Kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe. Nawa dakilang Diyos, ito po'y nagbigay liwanag sa bawat isa. At nawa habang nakikinig kami, hindi kami nakatingin sa iba, kundi nagsisiyasat kami sa aming mga sarili. Na kung saan itinuring namin ang iyong salita na salamin na nagpakita ng aming kalagayan, Panginoon. May we learn to humble ourselves before you, Heavenly Father. And may we acknowledge kung ano man po ang mga naging kakulangan po namin. Nawa dakilang Diyos, kami po ay magkaroon ng kapasyahan na sa linaw ng hamon, na kami ay dapat magkaroon ng kaunawaan sa iyo pong task sa amin. Na kami dapat ang takbo ng isip namin laging makiisa at makipagtulungan sa team na binuo mo, Panginoon, sa gawain. At kami po'y maging maingat sa aming patotoo na ang iyong pangalan ay aming maingatan. At nawadakilan Diyos, pagkatapos ng buhay sa lupang ito, haharap kami sa iyo na po pwede naming i-claim ang trophy, ang gantimpala na inilaan mo sa mga tapat na naglingkod sa iyo. Again, bless your ministry, Heavenly Father. Bless each and every one of us. Thank you for your message. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po tatawagin ko po si Pastor Andy para po pangunahan po tayo para sa conclusion po ng mensahe ng Panginoon. Again, thank you so much. Excited na po ako sa pagkikita-kita natin. God bless us all.